Good day, ma'am. I am Jeffrey Sinados, and this is our presentation for voiceover. Our topic is writing a literacy analysis. So, what is literacy analysis? A literacy analysis is an study that aims to examine and evaluate a particular aspect of a work of literature or the work in its entirely. It typically analyzes elements like character, development, plot, twist, the sequence of events, and the piece settings to offer the reader more insight regarding the author's intent and the quality of its execution. Knowing how to write a literacy analysis is in essence knowing how to read and think critically. So, ang literacy analysis, ang pagsusulat ng isang literacy ay pagsusuri ng panitikan, proseso ng pag-aaral at pag-unawa sa isang akdang susulatin tulad ng nobela, maikling kwento, tula, dula, at nagsasabi ng mga detalye ng akda at nagbibigay ng mga interpretasyon. Tungkol sa mga tema, simbolo, karakter at estilo ng pagsulat ng may akda. So, ito ang mga dapat tandaan sa pagsusulat ng writing analysis. Una ay kailangan mong unawain ang akda at pagsusuri sa mga elements like settings, tema, karakter, at iba pa. At magbigay ng interpretation tungkol sa mga tema, simbolo, at karakter, at paggamit ng ebidensya or evidence, halimbawa mula sa mga akda upang suportahan ang iyong mga arguments. So, in writing a literacy analysis can help you to get better understanding of a work of literature, regardless of the subject text theme. A literary analysis is likely to offer more depth and context regarding its plot, events, characters, and any other relevant elements of the piece. Writing a solid literacy analysis is a useful skill, but it requires practice and theoretical knowledge. In these articles, we explain how to write a literacy analysis and how you should structure it. So, dito nagsasabi na sa literacy analysis is matutulungan ka upang maging magaling sa understanding in a work of literatures. So, karaniwan nitong nagtatala ng mga elemento tulad ng pag-unlad ng karakter, mga plot, and twist, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at mga tagpuan upang mag-alok sa mambabasa ng mga malalim na pananaw tungkol sa layunin ng pag-akda. Ang kalidad ng kanyang pagpapatupad sa esensya ng pag-alam kung paano sumulat ng isang literary analysis. Good day, ma'am. I'm Christian Utias, and this is the components of the literary analysis. Number 1, thesis statement. A clear and concise argument about the literary work.
thesis statement ang nagsisilbing pangunahing argumento o pahayag na nais mong patunayan sa iyong pagsusuri. Dapat itong maging malinaw, tiyak at nakatuon sa isang pangunahing ideya. Halimbawa, maaaring sabihin na sa akdang ito, ipinapakita kung paano ang kahirapan ay nagdudulot ng paghihirap sa buhay ng mga pangunahing tauhan. Number 2, context provides background information about the author, historical period, and literary movement. Ang context ay nagbibigay ng background tungkol sa may akda, panahon kung kailan sinulat ang akda at ang kalagayan ng lipunan. Noong panahong iyon, mahalaga ito upang maunawaan ng mambabasa kung bakit ba nito ang tema. Number 3, textual evidence. Quotes, description, and analysis of specific scene, character, or themes. Ang textual evidence ay mga sipi mula sa teksto na sumusuporta sa iyong mga pahayag. Mahalaga ang paggamit ng direktang mga pahayag, paglalarawan o eksena upang mapatunayan ang iyong mga argumento. Halimbawa, maaring banggitin ang isang katulad o taludtod o bahagi ng kwento na nagpapakita ng kalagayan ng mga tauhan. Number 4, analysis. Break down and interpret the meaning of the textual evidence. Ang analysis ay ang pagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang ebidensyang iyon at paano ito sumusuporta sa iyong thesis. Dito mo may inilalapat ang iyong kritikal na pag-iisip at interpretasyon. Halimbawa, kung ang isang tauhan ay nagsasabi ng isang salitang naglalarawan ng kanilang paghihirap, meaning ipaliwanag kung paano ito naglalarawan ng mas malawak at tema ng kawalang katarungan. Number 5, conclusion. Summarize the main points and reiterate the thesis statement. Ang konklusyon daw ay nagbubuod ng iyong mga pangunahing punto at muling pinapakita ang kaugnayan nito sa inyong thesis. At sa literary devices naman, imagery, the use of sensory details to create vivid description. Ang paggamit ng imagery, ang paggamit ay isang salita upang makakalikha ng malinaw na larawan sa isipan ng mambabasa. Ang paggamit ay, halimbawa, ang araw ay sumisikat parang bintong ilaw sa langit, nagsisimbolo ng imaginary. Pangalawa, symbolism. Object, colors, or characters that represent abstract ideas or concept. Mga bagay nagsasabing representasyon ng mga malalalim na kahulugan. Halimbawa, ang isang bulaklak na namumukadkad. Ito ay nagkakaroon ng symbolism at foreshadowing. Hints or clues that suggest events that will occur later. So, ang pahiwatig nito ay nagbabadya sa mga susunod na pangyayari. Isang karakter nagsabi ng hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ito ay nagsisilbing babadya sa isang sakuna. Number 4, irony. A contrast between
what is expected, and what actually happens. So, ang pagkakaiba sa pagitan ng inaasahan at tunay na nangyayari, yan ang irony. Halimbawa, isang doktor na nagkasakit ng isang kabaliktaran ay kanyang profesyon ay doktor. And number 5, metaphor. Ang comparison between two unlike things without using like or as. Ang metaphor ay isang figure of speech na nag-uugnay ng dalawang bagay na hindi naman talaga magkapareho, pero may mga pagkakatulad sa pagitan nila. So, example, like or as. Key elements. Plot. The sequence of events that make up the story. Ang plot naman ay pangyayari sa mga kwento, kung paano sila nagkakaugnay. Mayroong bang mga plot twist? So, nagsasabi na ang plot ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento o akda. Character. The character, people, or animals that drive the plot to convey themes. Character naman ay isang tao at o hayop. Isang individual na may mga katangian, damdamin at kilos. At sa animals naman ay isang mga katangian ng kilos tulad ng tao. So, ito ay tumutukol sa mga individual na nagtataglay ng katangian, motibo at kilos, nagtutulungan upang umunlad ang kwento. Setting, the time and place in which the story takes place. So, ang settings ay tumutukoy sa lugar, panahon at kapaligiran kung saan nagaganap ang kwento o akda. Ito ay naglalarawan ng mga pisikal o aspeto ng mundo kung saan nagtataglay ang mga karakter at pagunlad. Number 4, theme. The underlying message or idea that the author wants to convey. Ang theme ay tumutukoy sa pangunahing ideya o mensahe na ipinapahayag ng kwento o akda. Ito ang pinakadiwa o kahulugan ng kwento sa paglalarawan ng katotohanan o mga kahalagan o mga aral na nais ipahayag ng isang kwento. Style. The author's unique voice and writing technique. Ang style ay tumutukoy sa paraan ng pagsulat o kwento ng isang may akda. Ito ay kakaibang paraan ng paggamit ng wika, mga salita, at ang istruktura ng pangungusap upang maipahayag ang mga ideya at emosyon ng kwento. Tips for writing a literary analysis. Number 1. Read the text carefully. Multiple readings can help you understand the plot, characters, and themes. Number 2. Take notes, record your thoughts, questions, and observations as you read. Number 3. Use textual evidence to support your arguments with quotes and description from the text. Number 4. Organize your thoughts, create the outline to structures your analysis. Number 5.
Use literary terminology to familiarize yourself with literary device and terms to analyze the text effectively. Bibili mo na. That's all po. Salamat.